Mainit at tigmak ng singaw ng mantikang pinagprituhan ng 5 ulit na chicken wings ang kusina ng Golden Station Diner tuwing alas 7 ng gabi, oras kung kailan puno ang dining area ng call center agents at truck driver na naghahabol ng unlimited rice. Doon, sa pinakadulo ng linya ng stainless sink, nakapwesto ang 20 anyos na si Joaquin Waki de los Reyes, payat ang katawan, pinapawisan kahit malamig ang industrial fan at nakakapit sa mabigat na hose-hose na parang bala ng kanyon ang presyon. 3 buwan pa lang siya sa branch, dishwasher agad ang bagsak pero ni minsan hindi napahinto ang kamay niya. Hugas, banlaw, salansan, hagod ng basahan sa sahig na madulas sa sebo. Lagi siyang nakayuko upang masalo ng takip ng baseball cap ang tirang sabaw na tumatalsik mula sa platong iniiwan ng mga line cook. Tahimik lang dapat ang gaong pwesto, ngunit di iyon sapat para sa branch manager na si Arnold Domingo. Nakaplansyang polo grease, palagi nakasarado ang bibig na parang nakalunok ng hangin at kilala sa bantang, tatanggalin kita sa oras na bumagal ka. Sinimulan ni Arnold ang gabi sa paghagis ng basang pinggan sa bungad ng lababo. "Hoy, Waki! Ano yan? Putik pa rin tong gilid ng plato." Sigawan, tulak ng daliri sa noo, harap ng buong crew. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, paki-comment naman sa ibaba kung saan lugar kayo nanonood. At kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like, i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga inspiring stories ko araw-araw. Sige, tuloy natin ang kwento. Umagos ang hiya kay Waki pero pumikit lang siya at masinindihan ng pressure washer. Sa looban, naroon si Chef Zara, kumislang pero mahusay. Nakita ang nangyayari, napangiwi pero walang magawa. May sariling takot sa temper ni Arnold. Sa crew locker, bulong-bulungan na ni minsan na hindi napagalitan ng sariling kamag-anak ni Arnold na si Justin kahit 3 ulit nang nasunog ang bistek ng mga customer. Lahat takot pero walang reklamo. Kailangan ng sahod, kailangan itawid ang upa. Si Waki may sikreto. Graduate siya ng computer engineering sa scholarship ng lungsod. Nagtatrabaho lang muna siya para makapag-review at makapag-ipon pambayad sa board exam. Sa memorya niya, nakaukit pa ang algorithm ng inventory control system na minodelo niya noong thesis. Kaya habang nagbabanlaw, binibilang niya sa isip ang pinggan, tinatansya kung ilang customer ang naserve kada oras, ilang kilo ng bigas ang nabawas, ilang manok ang naubos. Napansin niyang laging kulang sa dulo ng shift ang supply, kaya't sumusobra sa order ang cooks at nabubulok sa walk-in freezer kinabukasan. Ang waste na iyon ang dahilan kung bakit ipinipilit ni Arnold ang cost-cutting sa detergent, tinatapyasan ng overtime at sa huli pinapasa ang galit sa pinakamababang posisyon kay Waki. Isang Sabado ng gabi, dumating ang balitang magpapa-audit daw ang head office sa Lunes. May parating na area director at safety supervisor. Kumislap ang takot sa mata ni Arnold dahil alam ng ilang quarter na silang bagsak sa food waste ratio at kung mauungkat, tiyak masisibak siya. Kaya bigla niyang pinag-overtime ang lahat ng walang bayad. "Ayusin to, kiskisin at ng tiles, linisin ang hood, bilisan!" Tinawag niya si Waki. Pinasabitan ng listahan ng gagawin na mahaba pa sa 50 pirasong kaldero. "Pag di mo natapos, tanggal ka na." Tumundo si Waki pero sa loob kumulo ang pangarap na hindi pwedeng maputol. Kaya pagkasara ng dining area, habang nagkukuskus siya ng plato, naalala niya ang lumang laptop na nakatago sa barracks. Inilabas niya iyon sa break time, kinopya sa Excel ang mga obserbasyon niya sa kusina. Oras-oras na amats ng order, timbang ng tira-tirang kanin at karne, at kung anong partikular na putahe ang laging nasusobrahan. Mula roon, ininapat niya ang simpleng formula ng predictive supply, pinagsama ang moving average at reorder point para patunayan kung paano sa pagbawas lang ng 15% sa prep portion ng araw-araw, bababa na ang basura at aangat ang profit na kailangan nila. Inabot ang alas 2 ng umaga pero natapos niya ang mini-report. Iniprint sa lumang POS printer, tuwid na letra pero medyo kupi ng gilid. Tinupi niya itong maigi at isinilid sa bulsa. Kinabukasan, Linggo, rest day ng ilan pero hindi siya exempted. Guardia ng hugasan. Walang tigil ang sigaw ni Arnold, mas lalong na may kasamang investigatory meeting sa isang waitress na nagkamali sa punch ng order. Nang masagi ni Arnold ang kaliwang siko ni Waki, nabitawan nito ang platong porcelain. Lagapak, basag sa sahig, sigawan, mura. "Pinabawian mo ba ako?" Sigaw ni Arnold. Halos kumulay pula ang litid. Tahimik si Waki, yumuko, ngunit kinaladkarga siya hanggang storage room. Kasama ang 2 saksing cook, pinapirma si Waki ng incident report na may nakasulat na halaga ng plato, triple sa tunay na presyo, at ultimatum, bawas sa sahod o suspension.
Kinagat ni Waki ang labi. Kailangan niya ng pera sa review center. Tinanggap niya. Ngunit bago lumabas, inihatid niya kay Arnold ang tinuping papel. Sir, yan po sana makatulong sa inventory para di na tayo magbasura. Umilap ang Arnold, hindi tinanggap, init siya sa basurahan. Di ko yan kailangan. Kailangan ko ng trabahador na hindi tanga. Dumating ang Lunes, alas 10. Halos kasing init ng sizzling plate ang tensyon. Pumasok ang area director na si Ma'am Celeste, kasama ang mataray pero maamo rin ng loob na safety supervisor na Kuya Dan. Minarkahan nila ang hood na may sebo, nakita ang overstock sa freezer, 5 tray ng manok na expired, 4 na bandehado ng pasta na nanigas, at sangkatutak na kaning lamig. Bumagsak agad sila sa waste criteria. Lumapit si Dan sa crew. Nagtanong kung bakit. Nanginginig na nagsumbong ang dating tahimik na prep cook. Sir, minadali po kami. Wala po kaming authority sa portioning. Tinawag ni Dan si Arnold. Paliwanag daw. Si Arnold nangingiti-ngiti. Bago lang po kasi ako. Hinuhuli ko pa po yung cost. Pero pinakita ni Dan ang tracking sheet mula sa head office. 3 buwan nang umaakyat ang basura. Explain. Sa tensyon, napansin ni Celeste ang isang busboy na nagbababa ng trays. Si Waki. Nilapitan niya ito. Ikaw, bakit ang daming tira? Nag-angat si Waki ng mata, tumingin kay Arnold, at sa unang beses, nagpa siyang magsalita. Ma'am, may ginawa po akong analysis kung pwede. Umiling si Arnold, huwag niyong pakinggan, dishwasher lang yan. Ngunit kumunot ang noo ni Celeste. Dishwasher din ako dati pakita mo. Dali-daling kinuha ni Waki sa bulsa ang kopya. Medyo lukot na. Pinagmasdan ni Celeste. Matapos ang ilang segundo, nagningning ang mata. Saan mo nakuha to? College project lang po, sagot ni Waki. Tinuro ni Dan ang columns. Nagbilang. Kung tama to, 60 kilo ng pagkaing natatapon bawat linggo. Pwedeng i-donate bago masira o bawasan ang bibilhin. Makakatipid tayo ng 35K monthly. Palingon si Celeste kay Arnold. Bakit di mo to nagawa? Namutla ang manager. Sa loob ng 2 oras na audit, paulit-ulit na binangga ng data ni Waki ang palusot ni Arnold. Lumutang pa ang testimonya ng staff, overtime na walang bayad, mura, pisigal na pangahampas ng Pampala mixing spoon. Dahan-dahan nagkulay abuhin ang posisyon ni Arnold. Sa dulo ng in-depth inquiry, naglabas ng suspension order si Celeste laban kay Arnold, pending final HR hearing at kinasuhan ng grave misconduct. Paglingon niya kay Waki, anong posisyon mo ulit? Dishwasher, ma'am. Gusto mo bang mag-probationary cost control analyst habang nag-hire kami? Hindi makapagsalita si Waki, nangingilid ang luha. Tinapik siya ni Dan. Gagamitin natin tong sistema mo sa 3 branch. Paturo ha? Lumalim pa ang gabi. Umalis na ang audit team, ngunit naiwan ng branch na parang bagong hugas na plato. Kumakalinaw ang kinabukasan. Lumapit sa kanya si Chef Zara. Nakangiti. Pre, grabe ka pala. Pasensya na, di kita na ipagtanggol dati. Ngumiti si Waki. Ayos lang ate, pag di nangyari yun, di ko sana nailabas to. Dumating ang ibang crew, isa-isang kumamay at humingi ng tawad sa pag-iwas noon. Si Justin, pinsan ni Arnold, nahiyang tumabi. Bro, pasensya, sunod lang ako sa tito ko. Pwede ba akong magpaturo ng Excel? Tumawa si Waki. Libre tutorial pagkatapos ng shift. At dito nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan niyo ba ang ating kwento? Anong aral ang inyong napulot? Huwag niyong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel ko dahil ang suporta niyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits bukas ng umaga para sa bago nating kwento.